Sa ika-15 kabanata po ng aklat o sulat ni Lucas ay pinakikita niya rito na ang kausap ng Panginoong Hesus ay apat na klase ng tao. Sa verse 1 and 2 ng Luke chapter 15, sabi dito, isang araw, ang mga maniningil ng buwis, ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo, ang mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, ang taong ito ay nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. So, dito po sa chapter 15 ng sulat ni Lucas, ayan dito po yung parable of the lost sheep, the lost coin, and ang sabi ay ang nawawalang anak o prodigal son. Pero ang highlight po ng talinghaga ng prodigal son ay hindi yung patungkol sa anak, kundi patungkol sa ama. Okay? Ang mga kasama po rito o kausap ng Panginoong Hesus ay ang mga makasalanan, maniningil, Pariseo at mga scribes o mga tagasulat, tagasunod ng kautusan. Sino ba itong mga to? Una po, yung mga maniningil ng buwis, ito po ay mga kababayan ng mga Hudyo. O sila yung mga Jew or Israelita rin sila. Pero ang kanilang trabaho ay hindi gusto ng kanilang mga kababayan dahil sila ay naniningil ng buwis para sa Roma. At ang mga ito ay identified sila na nagnanakaw dahil yung sinisingil nilang buwis ay sobra-sobra sa mga nararapat bayaran. So sila ay pinamumuhian ng kanilang mga kababayan. Pangalawa, yung mga makasalanan. Alam na po natin yon. Katulad din po tayo nito mga to. Lahat po ay makasalanan. Ang pangatlo, yung mga Pariseo. Sila po yung mga religious leaders na napakataas ng tingin nila sa sarili na feeling nila sila lang yung karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Sila lang yung nakakasunod sa mga kautusan. Yun po yung mga Pariseo. At yung mga scribes naman, sila yung itong mga tagapagturo ng kautusan, siguro parang sila yung mga abogado ngayon. Sila yung nagtuturo patungkol sa kautusan. At sila rin po yung mga sumusulat. Okay? Ito pong apat na klase ng tao na to, kausap ng Panginoong Hesus, nang ibigay niya po ay 15 kabanata ng aklat ni Lucas. The first two groups, itong mga makasalanan at ang mga maniningil ng buwis, ito yung mga ayaw, mga hindi gusto. At ito naman mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan, sila naman yung mga matataas ang tingin sa sarili. Mamaya makikita natin ano yung kanilang kalagayan patungkol dito sa talinghaga na binigay ng ating Panginoong Hesus. Babasahin ko po ang 15 kabanata, talatang 11 hanggang sa mga sumusunod kasi pag kinuwento ko baka may makulang at hindi ako mahusay na tagapagkwento. So babasahin ko po. Kung wala po kayong Biblia na hawak ay pakinggan nyo na lang kasi napakahalaga po na mapakinggan natin ang bawat detalye ng talinghaga na ito. Okay? Sinabi ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki, sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Inustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon, kaya siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa
at sinabi sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alipin ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alipin. At siya'y nagpasyang uwi. Malayo pa inatanong na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyaka at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alipin. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan niyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang buya at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. At sila nga ay nagdiwang. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, Bakit? Anong mayroon? Dumating po ang inyong kapatid. Sagot ng alila. Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang buya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ni minsan hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit, nang dumating ang anak ninyong ito na lumustay ng inyong mga kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang buya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay iyo. Nararapat lang na tayo magsaya at magdiwang, sapagkat namatay na ang iyong kapatid, ngunit nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang mga salita. So, ito pong pagtalinghaga nito may tatlong major characters. Ang tatay at ang dalawang anak, ang panganay at ang bunso. Tignan po natin kung sino. Himayin po natin yung kanilang character. Unahin na po natin yung panganay na anak. Nung hiningi po nung bunso, yung mana niya, ang tinanggap po ng panganay ay 2/3 or 66% nung kayamanan ng tatay. Ang napunta kay bunso ay 33. Kasi po yun yung kanilang nasa kautusan na ang panganay, makukuha niya ay doble ng makukuha ng bunso. Kaya 66% sa panganay, 33% kay bunso. Ang sabi niya nung nagkaroon ng pagdiriwang, ano kaguluhan nito? Bakit may kasiyahan dito sa bahay? Sabi kasi nung alipin, dumating na po kasi yung inyong kapatid. Uy siya. Anong attitude ng kuya? Hindi siya natuwa. Nagalit siya. Sinong batang pa niya yung tatay niyo? Maraming taon ako naglingkod sa inyo. Hindi ko kayo sinuway. Samantalang yung anak niyo na yan, nilusta yung inyong kayamanan sa mga masasamang babae, sa mga walang kabuluhan sa buhay. Tapos ngayon, pinagkatay niyo pa siya ng pinatabang buya. Yung pinatabang buya po ay, sabihin natin, baka. No? Ako ni maliit na kambing, di mo mabigyan para makapagsiyahan, makapagkatuwan o magkasayahan ng mga kaibigan ko. Hindi po siya natuwa na yung kanyang kapatid. Na kung isipin mo ay siguro wala silang alam, makapatay na o ano na naging buhay. Nung umuwi yung kapatid niya, hindi po siya masaya. At sinumbatan pa niya yung kanyang tatay. Ganun po kataas yung kaya nga sabi ko, ito po yung katulad ng mga Pariseo at ng mga scribes. Na sila yung mataas ang tingin nila sa sarili nila. Sila lang yung
karapat-dapat sa kaharian ng Diyos, wala silang kasalanan. Ganun ang tingin nila sa sarili na. Kaya parang sila yung kuya. Yung bunsong anak nilusta yung kayamanan, umalis Tapos ngayon, uuwi-uwi ka. Hindi ka na welcome. Parang ganun ang gusto niyo mangyari. Ito po ang ugali ng mga Pariseo na ito. Nakausap ni Jesus Christ dito sa 15 kabanata ng aklat ni Lucas. Hindi po sila natutuwa. Okay? Yung pangalawa naman, pag-usapan natin yung bunsong anak na nanghingi ng mana niya. Actually, masama po itong ginawa ng kanyang anak. Kasi sa kultura ng mga Israelita, ng mga Hudyo, alam ng anak na siya ay may mamanahin. Hindi lihim sa kanila yun ang imamanahin. Kaya, dumating ang isang araw na nag-demand siya sa kanyang tatay, Dad, gusto ko na makuha yung mana ko. Sabi sa mga talata, pinagbigyan ng tatay yung kanyang demand. Actually, pwede siyang batuhin hanggang mamatay dahil sa ginawa niyang sa ginawa niyang kasalanan. Kasi bakit mo hihingiin yung mana? Patay na ba? Di ba nakukuha yung mana pagka patay na yung isang tao? Ganun po yung mangyayari. Pero itong anak, buhay pa yung tatay niya, parang sinasabi niya, Dad, patay ka na. Matay ka na, kukunin ko na yung mana ko. Parang ganun. So, ang ginawa ng ama, dahil napakabuti po niya, dahil napakapagmahal niya, ang ginawa niya ay pinagbigyan niya yung kanyang anak. Binigay niya yung kanyang mana. Okay, sabi dito sa mga talata, lumayo ang anak. Nagpunta sa malayong lupain. Anong ginawa niya? Namuhay siya doon ng sabi nung kuya nagkaroon siya ng mga nilustay niya yung kanyang salapi sa mga pamamagitan ng bisyo, sa pamamagitan ng mga bayarang babae. So, yun yung naging buhay nitong bunso na nanghingi ng kanyang kayamanan. At ang nangyari po ay, siyempre, anong mangyayari ito? Nilulustay mo, siyempre, mauubos. At pagkaubos, sumabay pa yung pagkakaroon ng taggutom sa lupain na kanyang pinuntahan. Bilang tao, anong gagawin mo? Wala ka ng pera, wala ka ng makain. Kaya naisipan niya, pumasok ng trabaho. Alam niyo po ang mga Hudyo, ang mga Israelites, napakataas ng tingin nila sa sarili na. Bakit? They are God's chosen people. Kaya yung mga tao outside Israel, ang tawag dyan ay mga hentil. Ang baba ng tingin nila sa mga hentil. Pero dito sa talinghaga na ito, pinakikita na ganun po kasadsad ang buhay nitong bunsong anak. Na naging tauhan siya o naging trabahador siya ng isang hentil. Ng isang lahi na mababa sa kanilang lahi. Ano pa? Ang trabaho niya po ay nag-aalaga ng baboy. Ang baboy po ay tunay ng marumi, pero sa kanilang relihiyon ay talagang kasuklam-suklam ang baboy. Baboy napakadumi niyan. Pero ganun po siya kasadsad. Nagtrabaho siya sa ilalim ng hentil. Ang trabaho niya ay magpakain ng baboy. May humawak ng baboy, hindi po pwede para sa kanila, sa mga Hudyo. Pero yun yung kanyang naging trabaho. Ano pa? Wala siyang makain sa tindi ng gutom niya. Pag tinitignan niya yung pagkain ng baboy, parang ang sarap. Gusto niya ng kainin. Ganun po baba yung kanyang kalagayan. Rock bottom, tama. Sadsad na sadsad yung kanyang estado ng mga panahon na yun. Bilang tao, siyempre, gagawa ka ng paraan. Gusto mo makasubay, kakain. Gagawa ka ng paraan para makaalis siya doon sa sitwasyon na yun. Pero, ang sabi, walang nagbigay sa kanya. Hindi siya sinweldohan. Okay? So, habang nagdurusa siya, naghihirap siya sa kalagayan niya doon, kapag isip-isip niya, sa amin, may mga alipin o may mga alila kami. Kumakain sila ng maayos, sobra-sobra pa. Samantalang ako dito. Pagkain ng baboy, gusto ko nang kainin eh. So, naisip niya na, buti pa yung mga alipin namin sa bahay, maganda kalagayan. Kaya nakapag-desisyon siya, sabi sa Bible ay, he came to his senses. Napagtanto niya, napag-isip-isip niya na,
Yung mga alipin namin, kumakain ng maayos, sobra-sobra pa. Ako itong anak. Kaya ang gagawin ko, uuwi na lang ako sa amin. Hindi naman na gustuhin ko na maging anak ako ulit. Maging alipin na lang ako ng tatay ko. Masaya na ako kasi sigurado kakain. Gumawa siya ng paraan. In his own way. Yun yung naisip ng paraan para makalabas siya doon sa karima-rimarin na sitwasyon ng kanyang buhay. Uuwi na lang. Hindi para maging anak. Kundi masaya na ako maging alipin. Tanggapin lang ako nila sa bahay na yun. Na maging alipin ng tatay ko, okay na ako. Sigurado kakain. Sabihin niya, Tay, Ama, Dad, nagkasala ako sa Diyos, nagkasala ako sa inyo. So yun yung kanyang pinapractice na magiging confession niya. Sasabihin niya patuloy niya. Sabihin niya, tanggapin niyo na lang ako kahit alipin, okay lang sa akin. So nag-decide siyang umuwi. Dito papasok. Pag-usapan naman natin yung ugali o kung sino yung tatay. Pag-usapan natin kung gaano kasama yung mga anak. Actually, pareho silang masama. Pero yung tatay, gano'n na lang yung kanyang pagbubuhay. Gayon na lang kasagana yung kanyang habag at biyaya. So, nung nag-desisyon po yung anak na lumayo, mahal po siya ng tatay niya pero pinibigyan siya. Sige, ito yung mana mo, gawin mo gusto mo. Pero, nung umalis po yung anak niya, umaasa po yung tatay na ang kanyang anak ay babalik. He was waiting and hoping. Aring araw-araw, naghihintay siya sa mataas na bahagi ng kanilang lupain, tapos tinitingnan niya sa malayo, baka umuwi yung kanyang anak. Nobody knows. Ngayon, nung anak ay nagdesisyong umuwi, ang sabi sa mga talata, malayo pa, natanaw na siya ng tatay. Malayo pa, hindi ko alam kung gaano kalayo. Siguro, kasi yung mga tao, may kanya-kanya tayong mga identity pagkadating sa physical. Minsan, sa lakad pa lang natin, kilala na natin yung tao. Kasi malamang ang itsura niya, makapalang balbas, magulong buhok, madungis, at mabaho. Pero, sabi doon, malayo pa lang kita na siya ng tatay niya. At nung nakita siya ng tatay niya, anong ginawa ng tatay niya? Tumakbo papunta sa kanyang anak. Imagine po natin na yung mag-ama na nagkalayo ng mahabang panahon at yung tatay na nakita niyang paparating yung kanyang anak. Siya ang gumawa ng paraan. Hindi niya nahihintay lumapit. Tumakbo siya. Anong ginawa niya pagkalap nung nagkaharap na sila ng kanyang anak? Walang salita at salita. Iyakap, hinalikan niya yung kanyang anak. Yung picture ng napakasaganang pagmamahal, napakasaganang habag at pag-ibig ng ama sa kanyang anak. Alam niyo po, yung mga taong gano'n, itong tatay na ito, maganda ang kalagayan sa lipunan, mayaman, hindi siya tatakbo. Ang lakad niyan parang slow-mo, mataas ang dignidad. Pero dahil po sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak, wala na siyang pakialam na hindi dapat tumatakbo yung mga tulad ng taong ganito. Dapat lakad lang. Pero hindi niya nag-intindi yun. Takbo siya papunta sa kanyang anak. Nung nakita sila, sabi ko nga, niyakap niya at hinalikan yung kanyang anak. Siguro may iba-iba yun. Paglapit, sabato kang, yan, napala mo, o ano ka ngayon, ang baho mo, ang dumi mo, may pera ka, wala. Ang tao po, gano'n. Pero ang Panginoon po, hindi siya gano'n. Walang salita-salita, kahit napakadumi, napakabaho ng anak niya, niyakap niya at hinalikan. Ganun po yung kanyang pagmamahal. Kahit po ang tatay ay inalimusta ng anak sa pamamagitan ng paghingi ng kanyang mamanahin kahit nabubuhay pa, binaliwala po ng ama yun. Ang gusto niya lang gawin, ang gusto niya mangyari, ang gusto niya makita, buhay ng kanyang anak. Pinakita niya ito sa pamamagitan ng yakap at halik. At syempre, pagkatapos ipakita yung habag at biyaya ng tatay, doon pumasok yung confession ng anak. Yung sabi ng anak, Ama,
Nagkasala po ako sa Diyos, nagkasala ako sa inyo. Pero sa tatay, hindi niya nainisip yun kung ano yung sinasabi ng anak niya. Ang sinabi niya, mga alipin, mga alila ko, bihisan niyo siya. Bigyan niyo siya ng magarang damit. Bigyan siya ng singsing. Lagyan siya ng sapatos o sandalyas. Ito po yung larawan ng kanyang pagkaka-restore sa kanyang katayuan bilang anak. Kahit ano po yung ginawa ng anak, nakasamaan, mahal siya ng tatay. Iyakap, pinalikan, pinihisa, ni-restore sa kanyang katayuan. Ito pa, patayin ninyo yung pinatabang baka. Magdiriwang tayo. Dahil ang anak kong patay na, ay muling nabuhay. Wala siya. Ngunit ngayon ay natagpuan. Ganun po yung pag-ibig ng tatay. Hindi pa po nagsasalita yung anak na, Ama, patawarin mo ako, nagkasala ako sa inyo, nagkasala ako sa Diyos. Wala pa po yun. Ang una po, Ama, ang kumilos sa pamamagitan ng pagtakbo, pagyakap, at paghalin sa kanyang anak. Nakikita niyo po kung gaano kaganda, gaano kalalim, gaano katindi yung pag-ibig ng Ama sa kanyang anak. So, yung mga Pariseo na nagagalit dahil si Jesus Christ ay nakikihalubilo sa mga makasalanan, sila po yung katulad ng panganay na anak. Hindi siya masaya na umuwi yung kapatid niya. Ito namang anak, sila, itong anak na bunso, sila yung mga makasalanan. Sila yung mga maniningin ng buwis na kinamumuhian ng mga Pariseo. Pero sila yung tumanggap ng biyaya. Sila yung naging maayos ang kalagayan sa harapan ng Diyos. At ang Ama, walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus na naghihintay lamang sa atin. Naghihintay na magbalik loob ng isang tao sa Diyos. Ang sabi sa Bible, Roma 3:10-11, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Totoo po yun. Walang matuwid, walang naghahanap sa Diyos. Ang direksyon po natin kung ano yung gusto ng ating sarili, pero hindi po natin talaga hinahanap ang Diyos. Hiling natin, hindi natin siya kailangan. At ang sabi sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tunay naman po na lahat po tayo ay nagkasala. Bata hanggang pagtanda, nagkasala. Mananampalataya ka na, nakakagawa ka pa rin ng kasalanan. Meron na sa iyong banal na Espiritu ng Diyos, pero dumarating pa rin ng pagkakataon na nakakagawa ka ng kasalanan. Lucas 19:10, ikalabing-siyam na kabanata ng Lucas, talatang 10. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Hanapin at iligtas ang mga naliligaw ng landas. John 3:17 o Juan 3:17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Itong mga talata po na ito ay pinapakita ko lang po din, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, at ibinibigay po sa atin ang banal na kasulatan kung gaano po, ano yung ating kalagayan, pero gaano yung ginawa ng Diyos para sa ating ikabubuti. Wala sa ating naghanap sa Diyos, wala sa ating mabuti, walang matuwid. Ano ka dapat sa ating kaparusahan? Tapon sa impyerno. Pero ang Panginoong Hesus, Diyos na nagkatawang tao, siya yung nagbayad ng kasalanan natin. Nagkatawang tao siya
Dumating siya sa mundo na ito, may 2,000 taon ang nakalipas. Hindi para hatulad, kayong mga tao ng earth, napakamasasama ninyo, dapat sa inyo mapunta sa impyerno, parusahan ng Ama ko. Hindi. Naparito ang ating Panginoong Hesus para sa isang reason lang, isang misyon. At yan ay hindi para hatulan tayo ng kaparusahan, kundi iligtas tayo sa pamamagitan niya. Ito po yung tinatawag na mercy o habag. Mercy is not receiving what we deserve. Ano bang deserve ng mga makasalanan? Kaparusahan doon sa impyerno. Pero dahil masagana po ang habag ng Ama, hindi niya ibinigay sa atin kung ano yung karapat-dapat sa atin. Bagkus anong meron? Grace. Biyaya. Na ibinigay niya sa atin, pero hindi natin deserve. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi natin deserve. Bakit? Makasalanan tayo, walang naghanap sa atin sa Diyos. Hindi tayo karapat-dapat sa mga bagay na ito. Pero dahil ito'y biyaya niya, ibinigay niya kahit hindi natin ito deserve. Receiving what we do not deserve. Ang biyaya po ng Panginoon ang lalimutan. Mga kapatid, dito na lang sa talinghaga na ito. Oo, may pagkilos ang Diyos sa buhay ng anak. Pero sino pa rin ang unang gumawa ng akbang? Tumakbo ang Ama, yakapin, halikan yung kanyang anak. Ganun po ang ginagawa ng Panginoon sa atin. He's always waiting for us. Kung kailan po tayo magsisisi sa ating mga kasalanan, kailan natin marirealize na ako pala na taong makasalanan ay mapaparusahan sa impyerno. Walang makapagliligtas. Hindi ko kayang iligtas yung sarili ko. Papakabait ako. O wala sinasabi sa Biblia na pag nagpakabait ka, maliligtas ka. Kailangan ko ng tagapagligtas. Yun po yung kalagayan natin. Kailangan natin ng tagapagligtas. Pinakita na po ng Panginoon yan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Siya na po gumawa ng unang hakbang para po makamtan natin ang kapatawaran, yung biyaya, yung buhay na walang hanggan. Ngayon kung ikaw hindi ka pa mananampalataya o hindi mo pa sinusuko ang buhay mo sa ating Panginoong Hesus, wala ka pang relasyon sa Kanya. Oo, kilala mo siya. Kilala mo na siya yung anak ng Diyos, na dumating sa lupa, pinako sa krus, tapos namatay. Pero kilala mo ba siyang talaga? Naniniwala ka ba na siya'y nagkatawang tao para lamang iligtas ka? Naniniwala ka ba na nakapako siya sa krus para bayaran yung kasalanan mo? Kasalanan ko, kasalanan natin lahat. Pinaniniwalaan mo ba yun? At yung ginawa niya na yun at ibinigay niya ng kusa yung kanyang buhay ay sapat na para ikaw na makasalanan tulad ko ay hindi mapunta doon sa impyerno ba't kung saan? Tumanggap ka ng buhay na walang hanggan. Kung ito'y pinaniniwalaan mo na sapat ang ginawa ng Panginoong Hesus para sa iyo. Ang sabi sa sulat ni Pablo, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka. Maliligtas ang iyong kaluluwa papuntang impyerno. Anong kailangan mo gawin? Sampalatayanan mo si Kristo bilang iyong tagapagligtas. Hindi mo tagapagligtas ang sarili mo, hindi mo tagapagligtas ang magulang mo, kapitbahay mo, kung sino man tao na yan. Isa lang ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus namin. Pinaniniwalaan mo ito, sumasampalataya ka na sapat yung kanyang ginawa, maliligtas. Kanina binanggit ni Ma'am Grace bago siya kumanta, Juan 3:16, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya, hindi mapapahama, hindi mapaparusahan sa impyerno. Ano meron siya? Buhay na walang hanggan doon
sa piling ng Diyos. Mga kapatid, ganun po kasagana yung habag. Ganun ka amazing yung biyaya ng Diyos. Kung paano yung anak na he was once lost but now was found. Yung sumulat ng Amazing Grace, I was blind but now I see. Bulag po siya sa kabutihan ng Diyos, pero ngayon mabuti na lang. Nasumpungan siya ng habag at biyaya ng Panginoong Hesus. At siya'y sumampalataya sa ating Panginoon. Tinanggap niya ang kapatawaran, ang buhay na walang hanggan. Jesus Christ is our unconditional love. Gaano man kalaki yung nagawa mong kasalanan, kung saan ka man nanggaling, ano man iyong background. Basta sumampalataya ka kay Kristo, pinaniwalaan mong sapat yung kanyang biyaya. Sapat yung kapangyarihan ng kanyang kamatayan sa krus, pagkalibing at muling pagkabuhay sa ikatlong araw. Sinasampalatayaan mo mga katotohanan to na sinasabi ng Biblia. Maliligtas ka. Tatanggap mo ang binibigay na buhay na walang hanggan. Si Pablo, na ng usig ng mga mananampalataya, maraming mananampalataya na namatay dahil sa kanya. Pero tumanggap pa rin po siya ng habag at biyaya ng Panginoong Hesus. Ginamit siya maibilig. Biyahe sa buong mundo upang ibahagi ang kapag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Sinulat ang halos kalahati ng New Testament. Sabi ko, ganun po kasagana yung habag at pag-ibig ng Diyos. Nakita natin dito sa talinghaga kung gaano yung ginawang kasamaan ng anak sa ama. Pero hindi po matutumbasan yung dami, bigat ng kasalanan ng anak. Yung napaka-lalim na pag-ibig ng kanyang. Mga kapatid, ang buhay na walang hanggan ay pinagkakaloob sa lahat ng sumampalataya. Ito po yung ating paniwalaan. Nakahanda po siya. Anytime, hinihintay po tayo ng Panginoon. Salamat po. Yun ang mga po.